Kaya mo rin bang mapasabak sa isang bakbakan para sa taong mahal mo? Tungkol ito kay Colt Seavers na isang magaling na stuntman. Trabaho niya, dito niyo makikilala si Jodie pero yung binubuo nilang relasyon ay masisira nang maaksidente si Colt at hindi na siya nagpakita ulit kay Jodie. Lipas ang ilang buwan, dito magde-decide si Colt na bumalik bilang stuntman but this time sa movie na ginagawa ng ex niyang si Jodie. Pero ayun lang, dito siya mapapasabak sa isang adventure matapos mawala yung bida ng movie na to na si Tom Rider at si Colt yung hahanap sa kanya. Sa paghahanap ni Colt kay Tom, dito siya mapapasama at mapapalaban sa napakaraming gulong susubok sa lahat ng kakayahan niya bilang stuntman. Pero gagawin niya lahat ng pakikipagbardagulan, habulan at rambulan para sa taong mahal na mahal niya. Title ng movie, The Fall Guy. Kung gusto niyo makapanood ng isang movie na maraming magagandang action sequences, then ito na yung movie na para sa inyo. Abangan niyo dito yung labanan nila sa may bahay, yung habulan nila sa may speedboats, yung mga car chase, yung ending rambulan finale na sobrang intense and well choreographed. Maraming parts lang din na hindi ko nagustuhan in terms of storytelling and sequencing, pero iniisip ko din kung kampi lang ba talaga yung intent nila dito or there's something to improve lang talaga sa may movie na to. Medyo weak din yung goals and stakes ng mga kalaban dito pero I think connected to sa pagiging kampi ng buong movie so baka pwede na rin. Sa mga nagustuhan ko dito is that even though gumagamit sila ng mga CGI or VFX, most of the time may actual set naman talaga sila and talagang ginagawa nila yung mga stunts. Which is important din naman kasi nga ayun naman din talaga yung message ng buong movie na pahalagahan natin yung role ng mga stuntmans. Appreciate ko rin yung mga footages doon sa may credits ng mga BTS kung paano nila ginawa yung mga stunts kasi mas naipakita nga yung mga actual na mga stuntmans nila. In terms of jokes, maraming jokes dito yung hindi nagland for me pero kung may mga jokes bang natawa ko, factor na rin doon kasi si Ryan Gosling yung nag-deliver. Nakaproblema ko lang talaga sa may movie na to is yung sequencing niya and kung paano niya pinaghati-hati and pinagdugtong-dugtong yung mga scene. Kasi parang may mga scenes na nasira yung build-up ng mga emotions and tensions ng mga scenes. For example, yung may car chase tapos yung karaoke scene na maganda sana kaso every time na ililipat nila sa may kabilang scene, it felt awkward and abrupt na nasisira lang yung momentum ng mismong scene. Wish that if could connected it better through the use of mash cuts or something or sana mas nilink na lang nila yung mga audios para mas maganda sana or mas smooth lang yung transitions ng mga scenes. Hindi rin masyadong straightforward yung mission ng mga bawat characters na sana pinaghiwalay na lang sila tapos in the end doon na lang magme-meet yung both goals nila. Magpapakita sila ng mga sobrang intense and important scenes tapos sa next scenes parang wala lang and hindi mo maramdaman yung stakes na nararamdaman nila before so ang dating paano seseryosohin ng audience yung stakes and risk na pinapresent mo kung yung mismong characters hindi naman nila parang nararamdaman. For example, may isang scene dinukot yung nanay, hihihi, tapos next scene, Siyempre, hindi pwede yung ganon. Kumbaga dapat, realistic pa rin yung flow ng emotions with every scenes. I know, comedy naman din to, but storytelling and emotional consistency matters naman. Overall, kung yung goal nyo is makapanood ng isang movie na ang bida ay stuntman, tapos may mga intense na action sequences, then baka ma-appreciate nyo to. Pero kung overall as a good film, hindi masyado for me. Habang pinapanood ko nga to, medyo naalala ko yung Argyle na sobrang inabangan ko and sobrang na-disappoint din ako. Pero, mas maganda pa rin naman to kumpara doon sa may Argyle na CGI monstrosity. Ayun ang title ng movie, The Fall Guy. And kung gusto nyo itong panoorin, available na to sa mga sinehan on May 1, 2024. Pero as of now, ang torta rating ko ay 5.5 out of 10.